Hello guys! So, welcome back to my YouTube channel. Ngayon, ipapakita ko naman sa inyo kung bakit ako natalo dito sa naging trades ko. So, syempre, natatalo din naman tayo. Same. Meron tayo ditong bullish structure sa H4. Meron tayong H4, bullish structure. Then, nagtap tayo dito sa ating H4 demand. And then, as you can see, this supply, wait. Meron tayo dito possible sweep. Then, this supply ay nag-hold, no? Yeah, nag-hold si supply, pero dapat mag-fail na siya, no? So, ang thinking ko dito, no, possible, nagkaroon lang siya ng reaction. So, pagkaroon ng reaction, naghanap ako ng long. So, meron tayo ditong H4 demand, which is part siya ng demand chain, no? So, this one kasi, pwede ko rin ito i-consider as sweep. And then, part siya ng demand chain. This one. Okay. So, meron tayo ditong H4 demand. Then, ginawa ko, no? Since nakita ko sa H4 na nagkakaroon tayo ng nire-respect na demand, naghanap ako ng long. Since based on H4 structure naman, is bullish tayo. And then, this supply ay dapat mag-fail based on theory since nag-hold yung demand. So, dapat mag-fail na siya. No. But, yeah. Tignan natin nangyari sa M15. M15, nagkaroon tayo ng bullish order flow. So, as you can see, meron tayo ditong first break ng demand. Ito yung in-anticipate ko as first fail ng demand. And then, syempre, since wala pa tayong nakikitang nire-respect na supply after niya mag-fail, actually, meron tayong supply chain, pero ang hinahanap ko is asan dito yung na-respect niya after natin makakita ng failure. So, at this point, syempre, since first break pa lang to, in-anticipate ko na pwede ako mag-take ng long. Ngayon, ano yung kinuha kong POI? So, this one, ginustify ko yung naging reaction. So, ito yung kinuha ko as POI, since sabi ko naman, part naman to ng chain. No? Yan. Part naman siya ng demand chain natin dito. So, pwede ko siyang kunin. Tapos, meron din tayo dito tinake na liquidity. Okay? So, dito sa 1 minute time frame, after natin mag-mitigate, nakakita tayo dito ng failure ng supply, na respect na demand. Yan. And then, nag-take din siya ng liquidity ng initial reaction niya mismo. So, at this point, sabi ko, may nag-fail naman na supply, may nag-hold naman na demand. And then, M15 structure is bullish, H4 structure is bullish, and then, order flow ng M15 is still bullish since first break pa lang nangyayari. Ngayon, this point, nag-set ako ng limit dito. Yan. Set ako ng limit dyan. So, target ko lang 5R. So, ano nangyari? So, nagkaroon tayo ng mitigation. Actually, nung umangat dito, sabi ko, okay. So, na-convince ako dahil impulsive move yung pag-angat niya. So, sabi ko, may volume. So, okay. So, yeah. Then, nangyari, ayun, na-stop out. So, then, in-analyze ko if bakit ako ngayon na SL. Okay, so, balik tayo dito sa M15. So, at this point, nag-tap tayo sa H4 and then nag-break tayo nitong high. So, yeah. That is M15 high. So, sabi ko, nag-hold tong supply. H4 supply. Ngayon, hindi ko napansin na meron pala tayo ditong demand na nagkaroon ng first fail. Ito pala dapat yung first demand na mag-fail. No? Actually, ito kasi yung kinonsider ko eh. No? So, ito yung first demand since nagkaroon tayo ng push up, push down, push up, reaction, push up, then di nag-break ng high, nag-break ng demand. So, at this point, meron na pala tayo ditong nakitang na-respect na supply. So, definitely, nag-change na yung order flow ni M15. Okay? But for me, that is a valid loss dahil as you can see, yung M1, meron naman naging confirmation. So, yeah, that's a valid loss. But, yun nga,
Hindi natin masasabi na ganun talaga ang ginagawa ni market or nangyayari kay market, no? Hindi naman tayo 100% palaging tama. So, at this point, nag-change yung order flow niya. So, nagkaroon tayo ng bearish order flow. Ngayon, I think this is one of the reason kung bakit ako na-stop out dahil as you can see, no, meron tayo naging bearish order flow. Pero, yeah, it is what it is. Ganun talaga nangyayari. Sometimes natatalo and then sometimes nananalo. So, ang mahalaga lang is na ma-manage natin yung ating risk management at alam natin kung hanggang saan lang dapat yung matatalo sa atin. Okay? So, yeah. Thank you guys. So, sana marami kayong natutunan doon, no? Actually, mas marami tayong natututunan pag natatalo tayo. So, yeah. Thank you. Salamat sa mga sumusuporta and then see you next video.